Kaya lang gusto kong pinatawagan natin ang kaibigan natin mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, si Attorney Rino Abad, ang kanilang direktor. Direktor Abad, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Epektibo simula ngayong araw yung big time rollback. Batay po sa abiso po ng mga kumpanya po na lang hanggang 9 pesos and 4 centavos yung bawas presyo sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 90 centavos naman sa gasolina, hanggang 9 pesos 82 centavos sa kerosene. Tama ba ito? Kasi di ba nitong mga nakalipas na panahon, Weng, tinatakda na ng DOE, di ba? Yung mga dapat na rollback. Base ho sa inyong pagtaya at base sa inyong computation, sakto ba itong mga nakita nating rollback ngayong araw na ito, Attorney Abad? Sakto ho yung sinabi nyo. Yan yung lower range no binigay na adjustment ng Department of Energy. Okay. Na computed adjustment. Ang tanong ni Weng, bakit hindi daw ba na co-compute doon sa maximum? Oo, bakit? Bakit parating nasa minimum? May Weng, leeway ang mga gasolinahan na mag-minimum lang eh. Hindi nila tinutupad yung maximum. Bakit ba Director? ganun, Attorney Abad? Well, napag-usapan ho yan kasi nga mayroong mga differences in their premiums, freight, insurance, biofuel. Kaya mayroong allowable adjustment na ginawa ang Department of Energy. Fortunately, umagri naman ang industry as generally ang lahat. Kaya lumabas ho na nilagyan na lang namin ng range para ho ma-allow naman yung ganong clamor ng industry. At true enough, tumahimik ho kasi before one number fits to all, weekly na ho ang meeting namin at weekly yung mga kuro-kuro discussion with the oil industry at citing differences in those items. Kaya finally nag-agree kami ng isang mekanismo. Wala ho ito sa eskwelahan na mga solusyon. At nagbunga ito with the cooperation at discussion with the oil industry. At ngayon, tahimik na ho. At that's good to note. Tahimik na ang industry, kaya everyone follows nung agreement na yan. Pero meron po ba sumusunod na gasoline stations or company doon sa maximum na ipinipeg ninyo na presyo ng rollback? Well, ang sinasite naman nila na at least they have an option pag mahigpit yung competition sa ground. They have still an option to maximize. So, I don't know if that's happening. Ganun na baka grabe ang competition sa isang lugar na hindi na sila makahinto doon sa minimum. Gusto pa nila mag-maximum just to enhance pa yung competitive price nila para makahugot pa sila ng mas maraming customer. So, yun na lang ho ang anggulo na tinitingnan natin. Basta pasok kayo sa range, that's okay. Okay. Basta wag lang kayong babawas doon sa minimum namin. Baka kasi, Attorney Abad, halimbawa, pag ay naputol si Director. Sige, kasi ang thought ko, natin Joel, pag rollback, baka hindi mini-maximum, di ba? Kasi bawas presyo, bawas sa kanilang kita. Baka pag-increase, maximum sila. Ang increase. Diba? Maganda matanong natin kay Attorney Abad dyan. Sa publiko. Pero tama naman yun na may price range. Huwag silang lalagpas doon, okay lang. Alright. Tsaka baka sakop na rin doon yung halimbawa, yung movement due to speculation. Pwede din, di ba? Na either way, kung magpagalaw siya na magkaroon ng oil price movement, kung sakop pa rin ng price range, di wala pa rin problema. Actually, totoo naman yung competition. Kasi, Weng, sa experience ko, doon sa community namin, may mga 2-3 gasolinahan doon. Meron talaga isang gasolinahan doon na talagang pinipilahan dahil mas mura. Totoo mas yan. mura siya, Totoo yan. Ngayon, pagka medyo yung iba naiinip, ang spillover na pupunta doon sa mas mahal. Yes, oo. Kaya lang talagang ang first option nila, yung pinakamurang gasoline station. Sa amin din, meron kaming gasolinahan na dito, mura ng 5 pesos. Pagdating doon sa dulo, ang mahal. Mahal, oo. But yung gasolinahan na yun, palaging siya lang ang mahal talaga. Oo. Bulong ko sa iyo mamaya. Malulugi yun. Malapit na magsara yun. Wala nga nagpapagas doon eh. Okay na ba siya? Si Attorney Abad. Attorney, magandang umaga ulit.
Good morning po. Magandang umaga. Naputo lang ho. May Opo. tanong si Weng eh. Kasi, Attorney Rio, tama po yun na may price range. Sabi ko nga, basta hindi lalagpas doon sa minimum and maximum. Pero paano po pag oil price hike? Baka naman palaging maximum ang mga gasolinahan kasi kabig sila doon. Pero pag rollback, okay lang na wala sila doon sa maximum. Nasa gitna lang. Oo. No? Well, dahil nga dun sa option na inalaw na ho yan, wala ho tayong problema. Basta pasok nga ho sila dun sa range. Doon sa range. Yun na nga, para matapos na ho yung weekly namin na discussion, we have to remember that these are also our partners, yung mga oil companies. They're Yes. doing the function of delivering the fuel at iniintindi ho natin ang mga kanilang mga suggestions. As long as we also stand to the extent na kaya pa ho namin idepensa yung aming role ngayon na merong EU 110, which is ini-exercise ng DOE yung mandated na price adjustment. Pero meron hong konting allowance na binigay just to accommodate yung clamor nga nila sa differences ng kanilang cost items. So ito nga ho, nagbunga na ho dito na merong 2 peso allowable range. Kaya nagkaroon nga ho tayo ng range, be it rollback or increase. Okay, ito lang Weng, gusto kong tanungin kay Attorney Abad. Yung price adjustment ngayong araw na ito, yan ay bunsod nung napirmahang kasunduan sa pagitan po ng Iran at ng Amerika. Kaya lang kinabukasan, Weng, Nagsara ulit. dahil binomba naman ng Israel ang Lebanon Totoo yan. na violation doon sa kanilang pinirmahan. Tapos, eto may bago na naman. Attorney Abad, nagkasundo po Amerika at Iran para daw po sa roadmap. Para Yung season, gabay, oo. Everyday fluid and situation para sa kasunduan po sa loob po ng 60 araw, no. Tuluyang matapos po yung giyera sa gitnang silangan. How will this play doon po sa magiging adjustment po natin next week? Kasi nga wala na hong nakakadaan for the past 3 months. Sabi ko pa nga, wala na hong itataas yan ang price before this week adjustment. Meaning nominal na lang ho ang impact, meaning statement ka ng statement about walang makakadaan, magsasara. Wala naman ho talaga nang nakakadaan doon. Minimal na lang ho ang nakakadaan kung meron man. So, ang talagang takbo na lang ho ng price movement is pababa. If Pababa you na. observe, Okay. nung inatake ng US, before the agreement was signed on Friday last week, merong konting may attacking nangyari from US side. But it has not affected yung last week natin. In fact, nag-rollback pa tayo. So, yun na nga ang amin. In short, medyo manhid na ho ang market sa statement na isasara. Ano pang isasara? Wala na ngang dumadaan. So ngayon, buti na lang nitong Monday, nagkaroon ng resumption at natuloy yung discussion, agreements na matuloy yung kanilang 60-day roadmap discussion. At true enough, na tumuloy-tuloy uli yung ating magandang balita at sabi sa report, around 3% nung crude prices ay bumaba nung last yesterday. So if that is the case, mukhang maganda pa rin ho ang impact, pababa pa rin. Ang pwede lang ho nitong bumaliktad kung hindi talaga matuloy yung 60-day roadmap nila. Pag hindi ho natuloy yan, mababawi yung dinecrease. Baka bumalik lang dati nung sarado. Pero The hindi price, which is a week before this week. Pero Opo. hindi na natin ito nakikita na babalik sa 100 or beyond 100 pesos per liter ang diesel, Attorney Abad. Wala na, Ma'am Weng, kasi naka-adjust na yung market, nag-increase na yung supply ng non-OPEC countries. Medyo nasagad na tayo dun sa 80-90 range. Ngayon, we are at 70, 80 at partly mayroon ng nagsi-60. So, hindi pa tayo 50 to 60 na range before the conflict. Pero nandun na tayo sa range na yan. If at all, bumalik uli, baka umakyat ulit tayo sa
70, 80 to 90, no? A little bit 90 higher. Yun na yung Pero- worst scenario, Pero mga 90. matamlay na ho ang 90, talagang 70 o 80 na ho. Yun yung settlement range na na-observe namin in the past 1 month, yung month of May. Dahil dito, nakikita na natin yung market, nag-adjust na dun sa supply side. Na-cover na ng konti yung pangangailangan natin ng nawala dun sa Persian Gulf. Kaya lang, yun nga, pag tuloy-tuloy ho yan, malilimit yung available na mga reserve. At baka kung hindi ito magkaroon ng resumption ng supply, baka next year medyo magkahigpitan talaga ng supply. So maganda hong balita na matuloy na lang uli para yung maka-recover uli yung mga reserve, yung mga strategic reserve ng mga malalaking bansa para mabalik uli yung ating supply level na merong hindi kain ng kain doon sa reserve. Pero masasabi niyo po, Attorney Abad, na sa ngayon, stable na ang industriya ng langis natin. Again, kung hindi ito magkaroon ng problema sa 60-day period at ma-extend yung supply disruption sa Persian Gulf, magkakaroon ng stress dun sa reserve. Yun yung ang report ni Global Platts sa amin 2 weeks ago, at baka magka-problema yung kasi na-sustain ho tayo ng mga reserve. Hindi talaga kaya ng iba pang bansa na baka in the long run magkaroon ng supply increases sufficient to cover 21. Imagine, this is 21 million barrels per day, Ma'am Weng. So hindi humadali sa ibang bansa. Ang estimate to doon is around 5 million barrels ang hindi kayang punan. Nagsakripisyo na nga yung China ng around 3 million barrels ng decline in their demand. Which is a good thing kasi aggressive na sila sa electric vehicle. Almost 50% na ng kanilang sales ay sa electric vehicle on a monthly basis. So, nakatulong pa nga ang decline sa China at of course yung strategic reserve, mga around 2 million ang naidagdag. Mayroon pa tayong mga 7 million na nakakalusot from Saudi Arabia, yung kanilang pipeline, at saka Qatar, around 1 million. Kaya ang estimate nun, mga around 5 million to 6 million ang nawawala. At pinupunan ito ng mga reserve. Pero yan, yung 6 million na yan, mauubos at mauubos yung reserve natin. Around 1.8 billion barrels ang estimate. Mauubos at mauubos yan kung ma-extend hanggang next year. Doon magkakahigpitan talaga yung supply. Kung hindi ito maayos. Okay. Kami ba nangangarap ng gising kung kami po ay aasa na maibabalik yung presyoweng sa pre-war condition? Yun nasa 50 pesos, Pre-war may level. 50, 56. Ito naman ang report Opo. ng Global Platts. Opo. 6 to 12 months ang recovery. In fact, by January to July next year, baka mabalik na sa normal yung supply of around 21 million barrels na from Persian Gulf. In that case, discounting other factors na masama ang balita, wala pong mangyaring ganun, most likely babalik ko tayo. Walang reason kasi nakabalik na yung supply. Wala hong reason magsisettle uli yung market doon sa before the conflict. Wow. Okay. Again, marami pang factor ang disruptive na naman yung mga sanctions ng US. At least in this case, medyo long term yung magiging impact, not only on the resumption ng supply, pati yung sanction mawawala na. So dito, medyo baka mas gumanda pa, no? Kung makakabalik na up to July next year yung supply at mawawala na yung sanction against Iran. Okay. Sige, abangan namin sana July na. Weng, para ano? Oo nga. July 2027. 2027 na, no? Para balik tayo sa 50 peso Oo. level. In the meantime, Attorney Attorney Abad, Rino, thank salamat. you. Thank you. Gandang Magandang umaga po umaga sa po. inyo. Magandang umaga ulit sa lahat. Good Si morning, Attorney sir. Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy.